Sumuko na sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Jose Taruc V, dating miyembro ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. Isa siya sa mga sinampahan ng reklamong plunder noong 2011 dahil sa di manoy paglustay sa milyon-milyong pondo ng ahensya. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, ngayong gabi ay sandaling nagpakita sa media itong si Jose Taruc V. Ito nga po yung nakasuhan ng kasong plunder kaugnay sa umano'y paglustay ng PCSO Fund. At pansamantalang mamamalagi po si Taruc sa isang kwarto sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG dahil wala pang utos mula sa korte kung saan ito ikukulong. Ayon kay Superintendent Romeo Valeros, alas 5 ng umaga kanina nang sunduin nila itong si Taruc sa isang gasolinahan sa Annapolis Street, Green Hills. Ito raw may kasamang abogado noon at tahimik na sumama sa mga otoridad. Kaninang hapon ay iniharap nila ito sa Sandigan Bayan 1st Division para ipagbigay alam ang pagsuko nito. Tumangging nagmagbigay ng anumang pahayag sa amin si Taruc at ayon na rin dito kay Superintendent Valeros ay hindi ito talaga gaanong nagsasalita mula pa kanina tungkol sa kaso at hinahayaan na lang ang kanyang abogado na magsalita. Matatanda ang noong nakaraang taon pa napaulat na gustong sumuko ni Taruc na dating board member ng PCSO noong termino ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pero bago siya sumuko ay dinepensahan naman niya ang kanyang sarili sa plunder case sa tulong ng kanyang abogado. Noong 2012, Jessica, ay dumulog pa ito sa Korte Suprema para hilingin na ibasura ang plunder case laban sa kanya dahil hindi naman umano siya nakinabang sa pondo ng PCSO. So, nitong hapon, pinresent namin si Mr. Taruc at yun din naman ang advice ni Sheriff Albert de la Cruz na bukas ay pag lumabas yung kanyang commitment order, baka siya yung mag-serve dito sa office namin. At sinabi nga niya na for the meantime na wala pang commitment order, dito muna sa office namin sa CIDG, Detection and Special Operations Unit, siya muna temporarily ma-detain. Jessica, nauna nang sinabi ng abogado ni Taruc na ito ay walang anumang kinalaman sa pag-aproba doon sa pag-release ng pondo ng PCSO na kaya dapat daw ito ay hindi napasama doon sa kaso. Samantala, Jessica, bukas ay nakaantabay naman itong PNP-CIDG dahil baka sakali daw maglabas na ng utos ang korte kung saan talaga ikukulong itong si Taruc. Jessica? Sandra, liwanagin lang natin, ito ba yung kaso na di umano nagamit yung pondo ng PCSO at labag yun sa patakaran, pero ang sabi naman ng dating administrasyon, yan ay napunta daw sa para dun sa mga OFW na nakasuhan at nakalagay sa death row sa ibang bansa. Tama ba? Yes, Jessica, ang sinasabi ay itong pera ng PCSO, itong intelligence fund ay hindi raw nagamit doon sa damang pinaglalaanan nito. At kaya nga ang lumabas doon sa pag-iimbestiga ng mga panahon na iyon ay meron di umanong kautusan mula mismo sa Malacanang kung paano gagamitin itong pondo. At ito nga yung idinadahilan noon ng ilang members of the board na sila daw ay wala masyadong say, ika nga, at sila ay walang masyadong power kung paano gagamitin talaga itong pondo ng PCSO noong mga panahon na yun, Jessica. Blood money yata ang ginamit na dahilan para yung mga kababayan nating nakakulong sa ibang bansa at nakatakdang bitayin mapawalang sala. And this is the same case din kung bakit nakakulong ngayon ang dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Tama ba, Sandra? At kung bakit nakakulong din yung isa pa sa mga dating PCSO board, si Serge Valencia, dyan din sa Camp Crame. Tama ba? Yes, Jessica, at isa nga dun sa mga naunang pleadings na sinumite nitong kampo ni Taruc, sinasabi nga niya na mas may kapangyarihan itong sina Serge Valencia di umano doon sa pagdedesisyon ng kung saan gagamitin yung pondo ng PCSO, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.